Magandang araw sa ating lahat, mga insan. Ako po ang inyong banat insan at nandito na naman tayo sa isang makatotohanang komentaryo, opinion at criticism. Ngayong araw mga insan, pag-usapan po natin yung tungkol doon sa nilabas ng mga OFW na dayaan nga daw po sa election ngayon, online election. Kung nakaraang video natin, pinag-usapan natin yan. So ngayon may ibabahagi ako sa inyong mga video patunay doon sa sinasabi ko o nirereklamo ng mga OFW na tila may dayaan nga daw sa online voting dahil ang binoboto po nila is team PDP Laban. Both straight po sila, PDP Laban. Nagdagdag lang po sila ng dalawang kandidato, which is ito nga, si Camille Villar at si Senator Amy Marcos. Pero doon sa parang resibo nila, o hindi ko alam kung ano tawag doon mga insan, o sa QR nila, ibang pangalan daw po yung lumabas. Pero ano yan sinagot po yan ng COMELEC. Ibabahagi ko rin po sa inyo. Yan po yung dalawang pag-uusapan natin ngayon. Ibabahagi ko rin po sa inyo yung sagot po ng COMELEC. At syempre, bigyan natin ng komentaryo kung ano po yung sagot patungkol dito ng COMELEC doon sa nangyari daw po na ikinagulat syempre ng mga bumoto online kasi iniisip nila na baka ito ay form of pandaraya na, which is parang pag tiningnan mo malinaw naman talaga na iisipin mo na pandaraya. Kaya ako sinabi na parang iisipin mo kasi yung mga insan, hindi pa naman tayo sigurado na talagang pandaraya yun. Pero pag talagang tiningnan mo is obvious talaga na masasabi mo na dinadaya yung eleksyon dahil ibang pangalan Iba yung binoto mo tapos ibang pangalan na lumabas. So ano tawag doon? Di ba? Pandaraya. So, wag na natin patagalin to mga insan. Ito na. At panoorin at pakinggan natin tong video na to. At bigyan natin ng komentaryo. Mga kababayan, alarming talaga ito kasi binoto niya lahat PDP. Itong OFW na si Jefferson na taga Singapore. Ito ang kanyang binoto lahat. Dinagdagan lang niya si Villar at saka si Amy Marcos. Villar at Amy Marcos dinagdag. Straight po. At sinulat, inilista niya sa kanyang balot. Pero ang naging resulta po mga kababayan ay iba. Tingnan niyo po. Ang lumabas si Gringo Nanay Mimi, mga kabayan. Gringo, nasa na pa yan. Manny Pacman. Pacquiao, may Manny Pacquiao, wala naman daw po siyang binoto. Lalo na yan, di mo boto lang yan. Brosas na yan. Soto Tito. Ayun po. Di kasi nyo ba? Mga lefties. Delikado to. Sa Dular Ana Independent, mga kababayan. Sino naman yan? Yun ang mga resulta sa kanyang ang paglabas sa kanyang, ginano niya sa kanyang QR code, mga kababayan. Kaya sa ating mga kababayang OFW, double check po ninyo inyong mga QR code para malaman kung ano ang resulta, mga kababayan. QR code para malaman kung ano ang resulta, mga kababayan. Kagaya nito, iba ang resulta. Kasi ang binoto niya, mga kababayan, is straight PDP Laban, 10. Itong 10 PDP Laban. Dinagdagan lang niya si Camille Villar at saka si Amy Marcos. QR code para malaman kung ano ang... So yun nga mga insan, diba? Dapat tignan, suriin nyo mabuti. Kayo mga bumoto dyan, OFW, tignan nyo mabuti. Mas pinakamainam nga yung suggestion ni Attorney Vic Rodriguez na picturean nyo yung binoto ninyo, i-confile nyo lang lahat yan, tapos ipunin lang yan, tapos ipasa sa kanya, tapos sila nagagawa ng aksyon. O kaya yung sinadjust naman po ni Attorney Jemmy Bundok na pumunta ka doon sa inyong embahada, tapos mismong ipabilang mo, actual mong ipabilang yung pinaka-resibo, yun doon sa boto mo, yun ang gawin mga insan kaysa umasa kayo doon sa online voting. Kasi napakahirap nga naman yan. Kahit naman ako OFW, yung mga korsonada ko, yung mga gusto kong iboto talaga, na alam kong ito ang tao na makakatulong sa ating bansa. Tapos pagdating doon sa bilangan, wala sila doon. Siyempre nakakadismaya nga naman yun. 'Di ba? Kung talagang yung administrasyon na to, yung
ano nyo, yung part ninyo o yung mga kakampi ninyo at confident kayong mananalo, huwag nyo nang samahan ng pandaraya. Kasi kung confident naman kayo na eto, malakas kami sa taong bayan, gusto kami ng taong bayan, gusto kami ng karamihan, labanan na lang. Total, ipinangangalanda ka naman nila Bongbong Marcos, lalo-lalo na to ni Torre, na 31 million niya yung may gusto ang administrasyon ni BBM. At ito daw yung mga signing authority, ito daw yung mga nagluklok mismo sa presidente. Tama naman, pero hindi yun lahat. Kasi tulad nga ng paulit-ulit yung sinasabi dito, ako part ako doon ng 31 million pero nadismaya at nabudol ako. Pero eto nga mga insan, maging vigilante po tayo sa pagtingin po ng ating boto. Alagaan po natin yung boto natin, mga insan, kasi isahan lang to hindi na to hindi na to pag dinaya tayo ngayon, ang tagal pa naman ng aksyon bago aksyonan yung dayaan. Diba? Baka tapos na yung term nila, tsaka pa lang natin makuha yung hustisya. So, kailangan dito pa lang, sa pagboto pa lang natin, i-confine na natin, gumawa tayo ng mga ebidensya na yung binoto talaga natin is yung PDP laban at wala tayong binoto sa mga makakaliwa at doon sa grupo ni BBM para maging natin yon, maging tawag na itong maging sandata natin yun sa oras na magka-inspeksyonan. Kasi kung hahayaan natin silang mga insan na makapandaya ngayon, baka tuwing eleksyon na lang, yun din yung gawin nila kasi nakalusot sila ngayon Kaya bago pa lang tayo tuluyan nilang madaya, gumawa na tayo ng aksyon. So isunod natin dito, mga insan, yung naging sagot naman ng COMELEC. Tungkol dun nga sa sinasabi ng mga tao na iba yung sinulat nilang pangalan pero iba yung lumabas. So pakinggan natin yung sagot ng COMELEC, mga insan. Kasi ito yung pinupunto nila, bakit iba daw yung pangalan na lumalabas doon sa QR after mong bumoto para i-check kung tama ba yung binoto mo. Ito yung explanation nila. So tingnan natin to, mga insan. Pwede nilang makita pa rin yung mismong encrypted votes nila. Pwede pa rin makita anytime. Kahit 2 linggo na nakalilipas, pwede pa rin nilang makita. Pero hindi po nila makikita yung mismong pangalan ng mga binoto nila. Kasi nga po na-encrypt na. Okay naman yun. Kaya lang, medyo Pero kahit kopyahin nila yung mismong encrypted na salita o script na tinatawag, ikumpara nila sa bawat araw na lilipas, pare-parehas po yung. Kasi ibig sabihin, yung boto niya na andun, na preserve, hindi po nagagalaw. Siyempre, parehas pa rin talaga yun kasi yung boto mo Upang hindi naman po magamit sa pagpapabenta nga ng boto. Pero naandyan yun, at kung gusto nila mag-verify later kapag po tayo natapos sa pagpaboto sa Mayo at 12, para lang daw hindi magamit sa bentahan ng boto, mga insan. Post, at makikita po nila yung po mismo na mga balota na binoto po nila, kung sila po yun. Yung nakita po niya, yung po yung ballot face. Pag pumipili ka kasi ngayon na yung nakita, ito yung 12 na pinili mo. Actually, merong isang taga-media. Dapat kasi bawal pero sige na lang, hindi na natin para papapay. Merong isa kasi nagpadala ng botante sa kanya, pinakita yung ballot face. Ito, yung siyempre, karapatan niya ipakita yun dahil medyo kakaiba later on, papakita ko sa inyo para makita nyo. Sila naman, sa kanila namang galing. And therefore, ibig sabihin, pinicture ng botante yung kanyang balota bago niya i-cast. Kahit ako, pipicturean ko yun. Pag mo na kasi yung cast, mawawala na yon. Bigla na lang papalit doon ay yung sa QR code, mabe-verify mo ngayon. Pag pinundot mo yung QR code, yung sa QR code, lalabas ngayon yung mismong ballot ID at saka yung encrypted na script. So makikita po natin yun na nga masaklap doon doon sila natatakot Isang kandidato, isang ganyan, pero hindi pa nakakalugan na yun ang binoto nila. Talaga pong ganun lang yun kasi yun po yung purpose ng encryption. So, kaya sagutin natin yung mamaya mga insan, yung sinasabi niya. Kaya natin. Tapusin na lang natin doon. Later po, kapag na-translate na yun into human readable, makikita nila na yun pala talaga eksakto mga binoto. Yun yung paliwanag niya.
mga insan, encrypted daw yun. Pero, yun pa rin daw yung binoto mo, pero pag tiningnan mo nga daw, iba yung lalabas doon na mga pangalan. Kasi, ang tanong naman din kasi dyan, mga insan, kung encrypted, o gumawa kayo ng, yung, ba tawag doon sa, yung encrypted na words na ganyan, dapat, hindi nyo na sinama yung pangalan ng mga komandidato. Puro numbers or letters na lang lahat yon doon sa QR code ninyo. Diba? Siyempre mag-iisip yung mga tao na pagboto ko, bakit ito yung binoto ko, tapos iba yung lalabas, iba yung mga pangalan nakalista. So anong iisipin ng mga tao? Diba? Kung ganyan pala kalalabasan yan, dapat umpisa pa lang, pinaliwanag nyo na, o baka magtaka kayo pag bumoto kayo. Diba? Doon sa script na lalabas, iba yun, encrypted yun, ibang pangalan ng makikita nyo, pero hindi nangangahulugan na yun yung binoto nyo. Wala naman kayo in-explain na ganyan. Ngayon nyo lang po sinabi yan dahil nagkabulilyasuhan na, nagkaungkatan na, nagkagulatan na. Diba? Kung simula pa lang, naipaliwanag nyo ng maayos yan at naipaliwanag nyo ng tama doon sa mga OFW natin, di ba sana hindi po sila magtataka ngayon? Diba? At kung talagang yung purpose nyo lang is para hindi magamit yan sa dayaan, which is okay naman yun, o sa pagbili ng boto, which is okay naman talaga yun. Kaso nga lang, dapat inalis nyo na lang din yung mga pangalan doon, number and mga rumbled letter na lang ang nilagay nyo doon, hindi yung pangalan mismo ng mga kandidato na which is talagang magugulat ka. At saka take note ha, mga sir, kayong mga nasa kumilik dyan, kung dayaan at bilihan lang ng boto, hindi naman bibili ng boto yan pagkatapos ng eleksyon. Bibili na yan bago pa lang yung mismong magsusulat sila doon. Meron ng bilihan yan kung talagang magbibili ng boto at ibibenta mo yung boto mo. Diba? Para namang hindi nyo alam yung kalakaran at walang dumarating na balita sa inyo. Wala lang kayong nahuli kasi walang testigo at wala kayong makuhang ebidensya. Pero alam nyo na yung kalakaran dyan. Kaya itigil na po natin yung pagpapaikot sa taong bayan. Dahil hindi nyo naman pinaliwanag ng maayos yan eh. Diba gaya na sinabi ko sa kanina, kung simula pa lang ipinaliwanag nyo na yan ng maayos sa taong bayan, sa mga OFW natin na buboto, hindi sana hindi po nagkaagulatan. So ano po bang purpose kung bakit ngayon nyo lang sinabi yan? Ngayon nyo lang parang tinatakot yung mga botante nating OFW. Para ba natakot na sila ng tuluyan at hindi nang bumoto? 'Di ba? Para hindi na makaapekto sa laban ninyo, para masigurado nyo na talagang maiipit yung mga PDP laban at hindi makalusot. Ganun po ba yun? 'Di ba? Kalokohan yung sinasabi nila, mga insan. Hindi ako basta-basta makukumbinsin ni Comelec na encrypted code yan. Hindi yan yung lumabas yan. Hindi yan talaga totoo na yan yung binoto mo. Iba yung ganun pa rin yung binoto mo. So paano mo kami mapapaniwala na yung binoto namin still yun pa rin yun? Diba? Tapos na nga, hindi na nga namin makikita yun eh. Diba? Oh. Bilangin na lang natin yung pinakapapel, yung pinakapinagsulatan namin, doon na lang magbase, babalik ulit sa mano-mano. Diba kung papayag po sila ng ganun? Diba wala namang problema yung kaso, doon na nga tayo, kaya nga tayo naging automatic eh, para mabilisan, doon na lang tayo titingin eh. Diba? Kaya mas mainam po siguro, kung may mga ganyan kayong balak, ipaliwanag nyo na, o baka magtaka kayo ha, may mga lalabas na ganyan yan, hindi po yan ang, ganun sana. Diba? Matatalino mga hacker ngayon, mamaya, diba, totoo yung sinabi ng isang engineer na yung nakikita mo binibilugan mo, halimbawa, Pastor Kibuloy, pero ang nasa likod pala nun, Franz Castro na. Minsan yun ang delikado. Kumbaga, sa pinaka-script nila, ito yung mga tao na yun, PDP laban. Kada may mga pangalan na PDP laban, yun sa likod nun may mga nakatagong ibang pangalan. Tapos pag binasa na ng system, yung mga nakatago, yun na yung mabibilang. So paano po yun? Di ba, insan? Malinaw na meron talagang there's something wrong. Wow, English yun. So yun mga insan, inuulit ko, dapat maging vigilante tayo dito. Dapat
sa darating na May 12 election day, tayo mismo bilang mga botante, tayo mismo ay magtulong-tulungan at tingnan natin kung ano mang makikita nating may kaduda-dudang galawan, 'di ba? Para matulungan natin ang kandidato natin na manalo at hindi madaya. So, yun lang po mga insan. Maraming salamat sa inyong panonood at sana wag niyong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel at hit ang notification bell at i-share na rin po para marami pong makanood sa ating video. Malaking tulong po yun sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Still Duterte pa rin.